Sa kauna-unahang pagkakataon mga tol mula nang sumiklab ang tensyon dito mga tol sa West Philippine Sea. Tila ba bumait ang China ngayon. Dahil itong nakaraan ay nagsagawa ulit ng resupply mission ang ating hukbo mga tol para dun sa BRP Sierra Madre. At ang nakakagulat mga tol ay walang China Coast Guard ang humarang sa kanila. Kumbaga naging smooth no yung kanilang pagbiyahe. Yan ang ating panonoorin mga tol at bibigyan natin ng reaction video. Ano ba? Bumait na ba talaga ang China mga tol o meron lang silang binabalak na hindi maganda? Well, ang hirap kasi magtiwala no dito sa mga checkpoint to eh. Kaya eto nakakagulat lang mga tol. Pero again, congrats sa ating AFP, Navy, PCG mga tol dahil tagumpay ang resupply mission ng ating sandatahan dito sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga kapatid. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Yan no? Tila sinadyang hindi harangin ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission na ginawa ng militar sa Ayungin Shoal. Pero para hindi na basta masindak sa mas malaking kalaban, bibili na rin tayo ng mga submarine. Oh. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos batikusin ng China ang huling airdrop mission ng militar sa BRP Sierra Madre noong nakaraang linggo, kinumpirma ng AFP ngayong araw ang matagumpay ulit na resupply mission sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Di gaya sa huling misyon, supply boat na raw ulit ang ginamit ng militar. Madalas So nung habulin. nakaraan kasi ang ginamit natin yung airdrop, 'di ba? So parang naisahan ng China doon kaya binatikos nila, 'di ba? Binatikos nila 'yon. So ngayon, para wala namang masabi mga Pilipinong iba kasi baka sabihin naman ng iba duwag naman yung AFP natin, biruin mo tayo pa umiiwas, 'di ba? So eto, resupply boat na ulit ang gamit natin. Pero ito maganda mga tol, no? Walang nagparamdam, walang humarang mga tol. Mababait na ba sila? Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Di gaya sa huling misyon, supply boat na raw ulit ang ginamit ng militar. Madalas habulin, banggain, at bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang mga supply boat ng AFP. Pero sa satellite image na ibinahagi ni US-based National Security Expert Ray Powell, makikitang hindi humarang ang China Coast Guard at militia vessels sa mga barko ng Pilipinas na naghatid ng supply. Yan ay kahit nakapwesto sila malapit sa Ayungin. So hindi sila nagtangka. Mga tol, alam nyo, ito lang ang nagiging problema 'di ba? Kung nandiyan man ng China at inaangkin nila itong West Philippine Sea mga tol, hayaan na natin silang angkinin yan. Basta wag lang nilang pipigilin yung mga mangingisda, yung mga oil exploration, 'di ba? Yung mga resupply boat, 'di ba? At hayaan nilang Pilipinas gagawin kung ano man yung ating pinaniniwalaang nararapat at may karapatan tayong gawin. Di sana walang tensyon. Nananatili pa rin ang pagkakaibigan, nananatili pa rin yung magandang relasyon. Katulad ng ginagawa ng Vietnam, 'di ba? Ang dami nang kinuha ng Vietnam diyan sa West Philippine Sea mga tol. Nag-reclaim sila ng mga island diyan mga tol, 'di ba? Pero hindi naman sila ang humahad lang sa atin whenever na meron tayong mga mission diyan sa dagat. Hindi naman sila nangaharas sa atin mga tol, 'di ba? Ngayon, kung ang China ay titigilan yung ginagawa nilang pangbubulas at pangaras mga kapatid sa atin, di sana wala tayong problema, wala sana tayong pinagtatalunan, di ba? So eto, katulad nung ginawa nila, o di mapayapa, pwede naman pala nilang gawin Naghatid ng supply. Yan ay kahit nakapwesto sila malapit sa Ayungin. We will do everything in our operational mix to ensure that our troops are supplied there. Hindi sila magugutom. That's why we continue to conduct these RORES, and no amount of pressure from the People's Republic of China will change our position. They cannot pressure us to stop supplying. Una nang sinabi ng China na may binigay silang special arrangement para masuplayan ang mga sundalong Pinoy sa BRP Sierra Madre. Pero ang National Security Council muling nanindigan na hindi natin kailangan humingi ng permiso sa kanila. Tama. We did not notify China. Unahin ko muna
we will never notify China. The conduct of RORE is a sovereign act of the Republic of the Philippines, just to ensure the safety of civilians, particularly the media. Hindi muna tayo nag-engage in betting dito. Para naman mas palakasin ang military presence ng Pilipinas sa West Philippine Sea, may go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng mga submarine sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. May nabasa ako mga comment, no? Parang hindi pa sila believe, no? Hindi pa sila believe dito sa hakbang na to ng AFP mga tol. Alam nyo, mga kapatid, no? Total Pilipino naman kayo, Tagalog naman yung comment nyo. Sana nagiging masaya kayo mga tol, no? Kung ano man ang gustong abutin, kahit na yan ay pangarap pa lamang at hindi pa natutupad, dapat ay nagiging supportive kayo, di ba? Kasi Pilipino kayo eh. Ang ipinagtatanggol ng gobyerno natin, ng mga sundalo natin, ay ang Pilipinas. Hindi naman ang Amerika, hindi naman ng Taiwan, hindi naman ng ibang bansa, di ba? Pilipinas to. Yan ang ginagawa ng paraan ng gobyerno natin para protektahan. Siguro hindi lang para sa inyo, kundi para sa mga future henerasyon. Mga anak nyo, mga kaapu-apuhan nyo. Kaya dapat, di ba, suporta kayo. Oo, nandun tayo sa wala kayong masyadong tiwala. Nababagalan tayo sa kilos nila. Pero wala naman kasing madali. Alam nyo naman ang kalagayan ng bansa, di ba? Dapat supportive kayo mga tol pagdating sa mga ganitong bagay. Kaso ang lagay, yung mga comment ninyo, ano pa eh. Parang binabatikos nyo pa eh, di ba? Pagbili ng mga submarine sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa ngayon, may ilang bansa na raw ang interesado sa proyekto gaya ng South Korea, France, Italy at Spain. Critical ang submarine sa atin because it allows us an opportunity to monitor and increase our maritime domain awareness. It is also a deterrence on the part of the Philippines. Nasa 2 trilyong piso ang kakailanganin para makumpleto ang Horizon 3. Nakatuon ito sa pagbili ng mga mas modernong gamit para sa Philippine Navy. Good job. Yun nga lang, hindi pa ito kasama sa national budget ngayong taon. For so long, Okay lang yon. Basta meron ng tawag dito, nakalaan na pondo dyan. Ibig sabihin, alam nilang ito ang kailangan nating budget, maabot na budget. Hindi man siya kasama pa ngayong taon na to at sa mga susunod na taon, mapupuno pa rin yung 2 trillion na yon. Kasi hindi nga ganun kayaman ang Pilipinas mga tol, di ba? the Philippine military has always been considered the weakest in our region. No? With the acquisition of these defense equipments, hindi na tayo pwedeng tawaging weakest. No? We will now become a middle power in terms of our armed capabilities, and that is a game changer. No? Nagbabalita mula sa Diba? Taiwan nga lit-lit eh. Meron silang submarine eh. Diba? Dapat suportahan yan mga tol ng bawat Pilipino. Kahit na meron kayong iba-ibang politikong sinusuportahan mga tol. Pero pag ang usapin na natin ay ang pagtatanggol sa Pilipinas, dapat iisa lang ang ano natin. Iisa lang ang goal natin, di ba? Walang politiko. Sige, bahala kayo mag-away-away kayo sa politika nyo. Di ba? Gusto nyo kay Duterte, gusto nyo kay Marcos, gusto nyo kay kusino man, di ba? Gusto nyo kay Noynoy, dilaw, pula, green. Yan ang mga kulay ngayon eh. Pink. Bahala kayo, gusto nyo maglaban-laban dyan. Pero pagdating ang usapan natin sa pagtatanggol sa bayan, dapat iisa lang tayo. Kasi kahit naman anong politiko ang sinusuportahan nyo, Pilipino pa rin tayo lahat eh, di ba? Dapat ganun eh, di ba? So sa ibang balita mga tol, tuloy-tuloy na natin to. Eto, Secretary Galvez hindi pabor sa panukala ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ikaw, pabor ka ba? Ako hindi eh. So alamin natin mga tol kung bakit hindi siya pabor. Baka sakaling makapulot tayo ng may magandang idea at dahilan pa para hindi nga naman maging pabor, di ba? Tulad ng pananaw ng ilang mga mambabatas, tutol din si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. O, para sa pagkakaisa siya, ha? sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ni Secretary Galvez, binigyang diin ito na kapag nagkakaisa ang mga Pilipino, mayroong kapayapaan, pag-unlad at kasaganaan. Tama. Subalit kung watak-watak-anya ang mga mamamayan ay mahina, walang pag-unlad at walang kaayusan ang isang bayan. Tama. Huwag na natin palakihin pa mga tol, no? Sa isang pamilya na lang, sa isang bahay. Imagine mo kung merong pagkakaisa yan, nagtutulungan, uunlad yung tahanan na yan. 'Di ba? Uunlad yan.
Pero kung ang isang tahanan nagbabangayan, walang pagkakaisa, mga tol, laging nagbabaranggayan, ano sa tingin mo mangyayari dun sa pamilyang yun? Wala giba-giba yun, 'di ba? Yun ang pinakamaliit na na bahagi ng lipunan, mga tol, ang pamilya, 'di ba? Ngayon, pag nag-uusapan natin bansa natin at merong mga politiko na nagnanais na hatiin, ewan ko na lang sa inyo kung anong nasa isip nyo rin at para suportahan nyo pa, 'di ba? Tuloy natin. Nanawagan din si Secretary Galvez na iwaksi ang anumang mga hakbang na nagsusulong ng destabilisasyon laban sa bayan na layong ihiwalay ang Mindanao. Muling umapela ang opisyal na bilang mga Pilipino, dapat anyang patuloy nating suportahan ang Marcos administration sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng bayan. Ayon pa kay Secretary Galvez, hindi na maaaring bumalik pang muli ang bansa mula sa pasimulang mga hakbang upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Samantala, Alam niyo naman, itong VP naman natin at presidente natin, hindi pa naman sila magkaaway, 'di ba? Ano pa rin sila, nag-uusap pa rin sila. And tulad pa rin ng dati. Kahit sabihin natin, baka lang sinasabi nila yan para mabawas-bawasan ng problema. Pero ang mahalaga kasi, mga tol, 'di ba? Kung sila ginagawa nilang magkaisa pa rin para sa kapakanan ng bayan, dapat ikaw bilang Pilipino, yun na lang maiaambag mo eh. Yun na lang maiaambag natin, mga tol. Maging open-minded tayo sa mga bagay na ang makikinabang mismo yung bansa natin, yung Pilipinas, yung mga Pilipino, 'di ba? Gusto ng mga ibang taga-suporta na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Eh, pare-pareho tayong Pilipino, mga tol, eh, 'di ba? Pare-pareho tayong nasa iisang bansa. Gusto pang humiwalay dahil lang ng kagustuhan ng isang politiko, mga tol, 'di ba? Hindi ka na tapat sa bayan mo niyan, hindi ka na tapat sa lahi mo niyan. Tapat ka na sa isang politiko o sa isang grupo na nagnanais na mangyari 'yon, mga tol, 'di ba? Bigyan niyo ng isang napakalalim na dahilan para mangyari 'yan. nanawagan din si dating Senador Gringo Honasan, kina Pangulong Oh. Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo na at maging mahinahon alang-alang sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. O biruin mo, Gringo Honasan na nananawagan, ang nanais ng kapayapaan, mga tol. 'Di ba alam niyo naman kung sino si dating Senator Gringo Honasan, mga tol. Isa 'to sa mga nanguna na sa mga kudet dati, 'di ba? Sa isang video message, umapela ang dating senador sa dalawa at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama si Ang ganda tignan nito, oh, 'tong bagay na 'to, mga tol. Kasi pareho nating gustong presidente 'to, mga tol. Ako, personally, no, gusto ko si President Duterte dahil nga okay yung bayan natin dati. Tahimik, sabi nga makakaramdam ka daw ng kaligtasan sa paglalakad mo sa gabi. Ang mababalitaan mo sa mga balita, hindi yung mga biktima ng mga masasamang loob, eh, kundi yung mga masasamang loob ang nagiging biktima, 'di ba? Mga tol, 'di ba? Kung makikita mo, mga kapatid, okay naman yung pamamalakad dati ni President Duterte. Hindi naman gano'n kahirap, eh, 'di ba? Though pumasok yung pandemic at hindi natin gusto lahat 'yon, pero okay naman din yung naging naging responde nila. Pagdating nga lang talaga sa usaping China, wala, sablay. Pero dito naman kay President Marcos, hindi rin naman perfect, mga tol. Hindi perfect talaga. At wala naman sigurong perpektong presidente. Pero alam nyo, ang presidente, mga tol, kung susuportahan natin, kung tutulungan natin para sa bansa naman, maganda rin naman talaga ang kahihinatnan, di ba? na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Erap Estrada. Dito anya pag-uusapan ng apat na Pangulo kung ano ang kanilang mga plano at kung papaano susolusyonan ang problema ng Pilipinas. I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity to former President Duterte at isama na po natin ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada. O baka may nagtataka pa sa inyo bakit si Gloria saka si Erap, ha? Kasi sila na lang yung nabubuhay, eh. Baka may nagtataka pa sa inyo, ha? O, baka kasi meron. No, sila na lang kasi yung nabubuhay pang dating naging presidente, okay? Wala na si Noynoy, wala na si FBR, wala na si Cory. Malamang wala na yung mga nauna pa doon. 4 great leaders in one room. Our most senior statesman,
away from the prying eyes of the media. A personal meeting among 4 concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Umaasa naman si Onasa na mabibigyang katuparan ang kanyang panawagan upang mapanatili Sana. ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Tama, sana. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba at magbigay ng iyong opinion at saloobin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.